gayon ay ito po ang ating nakikinig mensahe. Amen. Po sa ating Panginoon. Lagi po natin tatandaan mga kapatid na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ito po ang ating pagkain spiritual at magbibigay po sa atin ng kalakasan. Also, pray for the preacher upang nang sa gayon ay maging daluyan po ng pagpapala para po sa bawat isa sa inyo. Pili ko po ang ating pastor na siyang mananalangin sa pangalan ng Santa. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka dakilang Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa iyong maluwalhatian. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Purihin ka sa iyong pag-ibig. Napapasalamat kami, Panginoon, ngayong umaga na minsan pa, O Diyos, pinatrayan mo sa amin lugar ang iyong kabutihan sa amin sa buong linggo ito. At muli na ito kami, Panginoon, sa kasama muli kami, Panginoon, na sasamba, magpupuri at magpapasalamat sa iyo. At dalangin namin ito sa mga oras nito, sa iyong mga salita, Panginoon, sa pagiging pagkain namin, Panginoon, sa aming espiritual na pamumuhay. Ikaw, O Diyos, sa mga pabasbas at higit, Panginoon, sa iyong lingkod na gamitin kay Pastor Irene. Lord God, pinagkatiwala mo namin sa iyo, Panginoon, ang aming pong gagawin. At hayaan mo, Diyos, sa samantala kami nagbuburay-buray sa iyong mga salita, managana ang iyong Santong Espiritu na masisi sa aming kalagitnaan. Inaangkin na po namin, Panginoon, ang tagumpay at patuloy na namin itataas mo po rin sa sambahin sa aming buong buhay sa mga Panginoon mong pangalan. In Jesus' name. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Wag po tayo lumako sa salita ng Panginoon. Mamaya po ay yung po sasama sa pakikipaglibing ay Nanay Ruby ay alas 2 po ng hapon ay naroon na tayo. So most possibly about 1:30 ay yung pong mga sasama ay dito na po sa church. Tsaka po mamaya kausapin natin yung First Brother Ali para sa ating pong sasakyan at may mga sasakyan na po pwede pong magamit sa pagpunta doon. So mamaya po, 2 o'clock po ang mismong service doon. So 1:30 po tayo po ay maghahanda na dito upang umalis. Okay po, so baka po mga 1 o'clock, no? Prepare na po tayo. So kakain lang po tayo and then wala na po for 1 o'clock na magpunta doon. So buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. A very familiar verse. At siguro po ay paboritong talata ito na tingnan sa inyo. Ayan po natin na ang Diyos ang mangusap sa pangalan ng salita. Ganito po ang sinasaad. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Sa umaga po ito, mga kapatid, ang title po ng ating mensahe ay Your Labor is in vain. Your labor is in vain. Kamayan niyo po ang inyong katabi at tanungin ninyo, ano kaya ang paggawa ko para sa Panginoon? Makakapo na po ang bawat isa sa inyo. Now, wala pong mali sa title na atin pong binasa. Your labor is in vain. Ang titulo po, mga kapatid, ng mensahe ay negatibo ang dating.
ng mensahe nito. Pero bago po natin ibigay ang ating paghatol, nais ko pong tanungin ang bawat isa sa inyo, lahat ba ng uri ng paggawa ay mabuti? At syempre ang resulta ito ay bibigyan ng gantimpala. Are all forms of labor good and consequently rewarded? Tingnan po natin mga kapatid kung ano ang sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon. Now when it comes to the word labor, the first meaning from the dictionary is physical or mental work, especially of a hard or fatiguing kind. It is a toil. Pag sinabi pong paggawa o trabaho, ito po ay nangangahulugang physical o mental na paggawa, lalo na yung mahirap o nakakapagod na uri. Isa pong mabigat na gawain. Isa pong mabigat na gawain. So, nangangahulugan po na ito ay hindi pangkaraniwan kung saan tayo po ay mahihirapan sa ating pangangatawan at magkakaroon po tayo ng kapaguran sa ating pong pag-iisip. Yan po ang tinatawag na trabaho. Ito rin po ay nangangahulugang di karak-arakang pagpapagal. Talagang ikaw ay papawisan. Talagang ikaw ay manlulubaypay. Yan po ang sinasabi ng dictionary when it comes to the word labor. And then also, it means to work for wages. Magtrabaho upang magkaroon po ng kita o sahod. Napakahirap kung lagi na lang thank you ang maririnig. Maliban na lang po kung magkakapamilya o magkakapitbahay na talagang simple lang naman. Pero kapag sinabing trabaho, ay kinakailangan po may bayad upang maging sulit naman. Kung gusto po natin talagang ang ating pong paggawa ay siguradong may mabuting resulta, maganda naman po siguro huwag thank you na lang. Amen? Mas maganda po mga kapatid na mayroon po tayong gagawin ng pagbabalik ng kapalit man lang doon po sa kanyang ginawa na serbisyo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. Minsan po kasi pagka mga Kristiyano, dahil kapatid sa pananampalataya, ay thank you na lang. Pero mga kapatid, may mga pagkakataon, hindi ko sinasabing, naku sabi ni Pastor, gayon, kailangan pagbayaran. May mga pagkakataon po, pero kung yan ay sa mga magkakaibigan, syempre wala na pong no strings attached, kumbaga. Pero nandoon sa kalakaran po ng mundo, alam po natin, ang serbisyo ay talagang binabayaran kapag ito po ay pinagtrabahuan. Now, doon po sa talata, mga kapatid, na atin pong binasa, may mas malalim pa pong kahulugan ang word na labor. Ano po yun? By definition, the Greek word kopos for labor is something beaten or the beating itself. It then comes to mean something that causes trouble, pain, or exhaustion. Yung pala pong trabaho o paggawa, yung word na labor, may mas malalim pang kahulugan doon sa ating binasa sa 1 Corinthians 15:58. Ito po ay nangangahulugang
na ng mga unang panahon, na kapag kahit na ikaw ay nagtatrabaho na, pero pag hindi kontento, yung amo o yung umaalipin, ay mayroon pa pong paghagupit na mararamdaman ang isang tao. At sabi po, hindi lang daw po parang isang beses lang na pagpalo. Alimoy paulit-ulit na pagpalo, kaya po yung tinatawag na labor, talagang ikaw ay halos mapahandusay dahil sa iyong ginagawang pagtatrabaho. Ano pong ibig sabihin? Napakatindi po ng ganitong klase ng karanasan. So, it means repeated strikes. Ang hirap na yata magtrabaho kapag paulit-ulit na yung atin pong nararamdamang pagpalo. Kaya nga po ito ay nagiging sanhi ng sakit, ng panlulupaypay, ng pagkapagod, at talaga pong ramdam na ramdam ng ating katawan at ng ating pong kaisipan, kasama na ang ating pong emosyon. Now, what is the meaning of the word vain? The word vain is spelled kinos and means empty. It also can mean without result, to no purpose, foolish, or senseless. It means without effect. So nangangahulugan po pag sinabing vain, walang kwenta, walang kabuluhan, animoy, walang laman. So kapag tinignan po natin ang ating titulo, your labor is in vain. Ikaw ay pinag-aampas na, ikaw ay pagod na, and yet wala pala rin kwenta at kabuluhan ang atin pong ginagawa. Now, bakit po sinabi mga kapatid doon sa 15:58 that our labor is in vain? Now, kung atin pong liliwanatin mga kapatid yung talata, kung kompleto po nating titingnan, ano po sabi doon? Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, for you know that your labor, anong kasunod? Is not in vain. Tapos na ba doon? In the Lord. Ano pong ibig sabihin? Ang trabaho pala at paggawa ng may kabuluhan ay walang iba kundi ang paggawang ginagawa natin para sa ating Panginoon. Now, hindi ko po sinasabi, abay, pag ako pala nagtrabaho para sa aking pamilya, hindi na pala makabuluhan yun. Now, we are talking about spiritual things. We are talking about spiritual labor. Sapagkat maaaring nagpapagod ka sa mundong ito, pero wala kang ginagawa na paggawa para sa iyong pananampalataya. There must be a balance, because the labor here on earth will be rewarded only on earth. But the spiritual labor we do for the Lord will have eternal rewards. Hallelujah! Hallelujah! Kaya dapat po natin mga kapatid na ibalanse ang lahat ng mga bagay. Sapagkat ito ang lagi nating tatandaan, only what's done for Christ will last in eternity. Amen. Alam natin itong katawang ito na nabubuo ng laman at dugo at puto. Ito po ay mabubulok. Ito po ay babalik sa alabok. Subalit ang ating panloob na pagkatao
ito po ang tatagal sa buhay na walang hanggan. Anong paggawa ang pinagkakaabalahan natin upang magmana tayo ng buhay na walang hanggan at walang hanggang mga gantimpala na ipinangako ng Panginoon sa mga nagtatapat sa Kanya. Kaya nararapat po mga kapatid, kung magpapagod din lang naman tayo, kung gagawa rin lang naman tayo, lagi natin iisipin na ito'y maging makabuluhan sa harapan ng dakilang hukom na siyang aking pagsusulitan kapag dumating na ang takdang panahon sa ating buhay. Are you with me, mga kapatid? Palakpakan muna natin ang Panginoon sa patuloy ng pagbibigay ng pagkakataon at paalala sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Now, why would our labor be in vain? Ito po ay ilan lamang sa mga prinsipyo na dapat po nating mabantayan upang nang sa gayon, huwag po maging huli ang lahat. Alam po natin ang buhay dito sa mundo ay sukat lamang. Marami po mga kapatid, marahil na taon na i-enjoy po natin ang buhay. Pero kung ikukumpara po sa haba ng eternidad, napakaiksi po ng 70 taon. Napakaiksi po ng 80 taon kahit na dumating pa sa 100 taon. Pag sinabing walang hanggan, ito'y walang katapusan. At huwag kang masatisfy na nabuhay dito ng 100 taon. Kung sa kabilang buhay ay hindi naman tayo ang aani ng ganap na gantimpalang ipinangako ng ating pong Panginoon. Amen. The first thing, why would our labor be in vain? We are laboring, but without understanding the concept of stewardship. Kinakailangan po, mga kapatid, na yun pong pagiging katiwala ng ating Panginoon. Ito po ay dapat nating maintindihan. Tayo po ay hindi boss sa sanlibutan dito. Sabi po ng ating Pangulo, kayo ang boss ko. Sa pamantayan po ng mundo ay ganyan. Gusto natin tayo pinaglilingkuran. Pero alam niyo ba, nung bumaba dito sa lupa ng ating Panginoon, naparito siya hindi upang paglingkuran, kundi upang siya ang maglingkod. Amen. Nangangahulugan po, mga kapatid, na ipinauunawa sa atin ng Panginoon from the biblical perspective na nararapat na alamin po natin at unawain natin ang konsepto ng pagiging katiwala ng ating pong dakilang Diyos. Ang sabi po in Psalm chapter 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Ano po ibig sabihin? Ang Panginoon ang boss. Ang Panginoon ang lumikha at nagmay-ari ng lahat ng mga bagay dito sa mundo. Lahat ng nakatira dito. Lahat ng mga bagay na kanyang nilikha, mga kapatid. Siya po ang nagmay-mamay-ari ng lahat ng ito. Also in the book of Haggai 2:8, the silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty. Lahat po ng mahalagang bato at pahiyas na binubungkal ng tao mula sa ilalim ng lupa, ang lahat po ng ito ay sa Panginoon. Bagamat mapapapunta sa kamay ng tao, ang tao ay nananatiling katiwala
Panginoon ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan nito. We must understand that kind of concept so that we will know how to manage things on this earth. Malalaman po natin kung ano ba ang dapat paggawa na atin po mga kapatid gagawin sa bawat pagkakataon. Now, bilang pong katiwala ng ating pong Panginoon, tayo po ay pinagkalooban ng buhay. Tatlong bagay lang po mga kapatid ang kung pwede po natin na gawin, pwedeng gawin sa ating buhay. The first thing is, you can waste it, you can spend it, or you can invest it. Pwede mo itong sayangin, pwede mo itong gugulin, sa maguguling bagay din naman. Pero ang pinakamatindi, pwede mo itong gamitin upang maging puhunan, lalo na para sa mga eternal na bagay. Ang katawan kong ito ay ibinigay, ipinahiram sa atin ng ating Panginoon upang nang sa gayon, pagkatiwalaan tayo sa pag-aari na walang iba kundi sa Kanya. We do not own our bodies. We do not actually are the owners of our possessions. Yan ay ipinagkatiwala lang sa atin ng ating pong Panginoon. Pero, bakit po maraming tao na ito po mga kapatid ay sinasayang? Sinasayang po sa mga bisyo. Huwag mo sabihin hindi trabaho ang pagbibisyo. Yung iniinom lang na sakit ng ulo, mapapalaban, abay trabaho na talaga yan. Pero yung bugbugkan, nandoon sa umaga, masakit ng ulo mo, hindi lang dahil sa hangover, kundi dahil sa suntok sa'yo kung sino mang nakaaway mo. Nagpagod ka sa iyong katawan, pero yan ay pagsasayang at walang kabuhan. Nandyan po na sinasayang sa mga kalayawan. Lustay dito, lustay doon. Nandyan po yung tinatawag na party sa magkabi-kabila. Nandyan din po mga kapatid na sinasayang nila kanilang buhay, ang kanila pong sariling katawan ay pinabibili sa immoralidad. They are wasting their bodies. They are wasting their lives. They are wasting the importance of their families. Kaya kung nagkakaroon ng mga broken families, nagkakahiwalay because of infidelity. Nawawala ang katapatan sa isa't isa. Nandyan po na may mga oportunidad na hindi po sinasamantala. At nandyan ang kaaway na naghahain ng lahat ng tukso upang tayo mamuhay sa kasalanan at para sa kanyang kaluguran. Kaya magtatapos ang ating buhay. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Sapagkat alam natin walang kwenta ang uri ng pamumuhay na atin pong ginawa sa harapan ng ating Panginoon. You can also spend it. Mabait kang tao. Mabuti ka sa iyong pamilya. Hindi ka isang taong kalaaway. Ikaw ay nagsusumikap na umunawa. You are spending your time on this earth according to the standard of the world. Mabait ako. Kaya gagamitin ko ang aking buhay sa kabutihan. Now, hindi ko po sinasabing masama ang maging mabuti.
ito po ay tama lang sa harapan ng ating Panginoon. Pero yun pong kabutihan na ang Panginoon ay labas sa iyong plano. Ang kabutihan yan ay babayaran lang dito sa lupa, pero hindi mo madadala sa kabilang buhay. Pero ang nais po nating bigyang pansin, at tayo po ay mamumuhunan para po sa katawan nito. Sa anong pamamaraan? Ipaglilingkod natin para sa ating Panginoon. Lord, maikli lang ang aking buhay sa mundong ito. Ayaw kong itong masayang na lang. Ayaw kong sa kabutihan lang. Nais kong sa kabanalan at katuwiran at ayon sa iyong pamantayan upang nang sa gayon pagharap ko sa iyo, O Diyos, masusumpungan mo ako na walang kulubot, walang anumang dungis. Hindi masusumpungan ng anumang kasamaan sapagkat ako'y iyong pinasaktan sa pamagitan ng iyong mga salita, sa pamagitan ng iyong spirito, sa pamagitan ng pananampalatayang pinalatungan habang ako ay nakikipagbaka sa mundo ito. Yan po ang nais ng Panginoon. God wants us to be a good steward of what He has lent us in our lives. Hallelujah. Hallelujah. The second, mga kapatid, laboring for earthly investment, the Lord and His kingdom are out of the picture. Ito po ay pagbibigay ng karagdagan pang pagpapaliwanag doon sa nauna. Alam niyo po mga kapatid, napakahirap na ang focus lang po natin mga kapatid ay dito sa mundo. Napakahirap po na mamumuhunan tayo. Tayo po ay yayaman sa mundo ito. Tayo po ay magkakaroon ng maraming mga possessions. No, hindi ko po sinasabi na masama na magkaroon tayo ng possessions. Let us not just allow that our possessions will possess us. Amen. Alam niyo po ang ibig kong sabihin na meron po tayong greediness, na meron po tayong selfish ambitions. Pero kung yan po ay biyayang nagmumula sa Panginoon, just let it be. Pero wag po natin hayaan mga kapatid na maisang tabi ang Panginoon at ang kanyang kaharian pagkatapos na tayo po ay kanyang panaganain at pagpalain sa ating buhay. That is the very purpose of God's blessing on our lives. To bless others, especially according po sa Bible mga kapatid, the household of faith. Amen. Yun pong sambahayan ng pananampalataya. Bakit po? As we bless the people of God, these people who fear the Lord, they will at the same time bless others who are not yet in the Lord. Kaya nga po, tayo po mga kapatid ang magiging daluyan ng pagpapal. Now aside from our lives, alam po natin may tatlong bagay mga kapatid, 3 T's, on which God has made us a faithful steward. Sana ngay maging faithful. Alam po natin yan, talent, time, and treasure. Ang tatlo pong yan mga kapatid, we must learn to invest it not on earthly things only. Alam niyo po, ibig ko sabihin not on earthly things only, hindi doon labas na yung sabihin po natin pagiging makasarili. Kinakailangan po mga kapatid na isipin natin may
life does not consist in the abundance of his possession. Kaya po tayo pinagbabantay na tayo po ay huwag magkaroon ng anumang greediness, sapagkat ang buhay daw po ng tao ay hindi lamang kinapapalooban ng kasaganaan ng mga bagay na atin pong tinataglay. Amen. Ang sabi po, mga kapatid, ito napakaganda. Ayon po kay J.H. Jowett, once said, "The real measure of our wealth is how much we would be worth if we lost all our money." Makikita daw po ang halaga ng isang tao when it comes sa kanyang kayamanan, tunay na kayamanan, kapag inalis na ang lahat ng kanyang pananalapi sa kanya. Amen. Ano pong ibig sabihin? Ang matitira lang ay mismo tayo. Kaya nga po, ano ang sabi ko sa aklat ng Job? Lumabas ako sa mundong ito, walang kadala-dala. Babalik ako sa Panginoon, wala din akong dalang anuman. Lahat ng atin pong tinaglay sa mundong ito, lahat ito ay atin pong iiwanan. Magandang bagay kung ikaw ay nagsulit para sa iyong pamilya, para sa iyong asawa, para sa iyong mga anak, para sa iyong mga minamahal sa buhay. Pero kung ang paggugol natin ng buhay ay walang natira para sa Panginoon, may iiwanan tayo sa ating pamilya, pero wala tayong magandang bagay na ihaharap sa ating Panginoon. Oh God, help us to realize the importance of this life, that it should be given for the glory of our God. Hallelujah, hallelujah. We are making an eternal investment. Minsan kasi mga kapatid, for example, our treasure, sa ating pong mga kaloob at mga ikapo, minsan po hindi natin maibigay, mga kapatid. Bakit? May mga pangailangan ako eh. But don't you know that that 10%, kung minsan, ay, may nasabi kasi ako noon, make your tithe your first expense. Diba? Ito ang unang gastusin mo para hindi mo na para iiwalay ko na ito. Ito ang una kong iiwalay. And then sunod kung ano yung mga billings na yung mga babayaran. Nandoon po mga kapatid. Actually, we should not treat it as an expense. Kasi parang ako may mawawala sa akin 10%. Kasi expense eh, ginastos eh. Diba? Pero kung titingnan mo yan as an eternal investment for your soul, sapagkat yan ang ipinangako ng Panginoon sa kanyang mga salita, na kung magtatapat tayo sa kanyang mga kapatid, ipupuhos niya ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Kaya nga mga kapatid, ang sabi po sa book of Matthew, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal.
nauubos, kinakalawang. Pero ano ang sabi? Ano ang dapat po nating tipunin higit sa lahat? But store up for yourselves treasures where? In heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Kapag tinipon po natin ang kayamanan doon po sa kalangitan, mga kapatid, at tayo nagdideposito na alam natin may makukuha po tayong interes sa darating na panahon. Parang tayo po ay naging partner sa isang pong negosyo, naging shareholder sa isang korporasyon. Pero hindi panlupa, kundi panlangit. Isang araw, alam natin may tubo. Eternal na kayamanan na hindi nakikita. Subalit dahil sa ating katapatan, dahil sa ating taus-pusong pagsunod sa Panginoon, gagantimpalaan ng Panginoon ng tamang mga, sabihin natin, eternal deposits or eternal profits. Ito po yung mga tubong pang-eternal. Ito po ang siyang ating kung saan daw po naroon ang ating kayamanan. Nandun din lang po ang ating mga puso. Kung mas binigyan natin ng pansin ang patungkol po sa mga eternal na bagay, ang puso natin, alam natin nasa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang not just in our treasure, but also in our time. Amen. Hindi po natin inaalis sa magtatrabaho ka kung ikaw ay isang empleyado. 8 hours a day. Dapat lang naman para masweldohan po tayo ng tama. Kinakailangan din ng katapatan sa atin. Pero may panahon ba tayo ibinibigay para sa ating relasyon sa harapan ng Panginoon? Baka dahil sa pagod natin, dahil sa sabihin natin, overtime natin, kasi mas malaki ang susweldohin. Pero wala na tayong panahon sa pananalangin, sa pagbabasa ng kanyang salita, sa mga espiritual na disiplina na siya magpapatatag sa ating relasyon sa Diyos. And then magtataka tayo, bakit ba ako nagiging? Then let's check our time and our use of it. Lagi natin tatandaan, mahalaga. Our life is composed of time. Meron na akong isang taong, para malaman mo kung gano'ng katagal ka na lang dito sa mundo, bilangin mo, i-compute mo yung, ikaw 50 years old, i-compute mo na isa sa isang taon, may 52 weeks. Halimbawa, ako siguro ako yung hanggang 70 o 80. 52 times number of, halimbawa ay times 30. Kasi 30 years 50, 60, 70, 80. Gusto ka, Lord, hanggang 80. O kung ano lang ngayong 52 times 30. Kung isang tao, kinumpute ko ito. At yun, kung equivalent nito, ipinili niya ng mga holen. Ano ba? Yan. Inipon niya sa isang lalagyan. Kada isang linggo, kukuha siya ng isa, tinatapon niya. Ibig sabihin, habang kumukunti, yung marbles na yun,
sabihin natin isang araw, sayang. Hindi ko ginugol sa aking paglilingkod sa Panginoon. Na kung minsan po nakikita natin, ano ba yun? Kami na lang din naman ang nag-attend ng Biblik at saka Bible study. Eh baka patira, okay lang naman sa kanila. Bakit ka sa amin na hindi okay? Ay, gusto kong sabihin sa bawat isa, anumang pinaggagamitan mong panahon na sincero ka at hindi out of responsibility lang para sa kaluwalhatian ng Panginoon, you are depositing precious time for the Lord. Huwag sabihin sa inyo, sapagkat ginagawa natin yan, hindi para sa kung kaniman, kundi para sa amin. Same is true with our talent. Nararapat po mga kapatid, ang talento natin, huwag natin sayangin. Kaya nga may mga ministries po tayo dito sa church. Alam mo may talento ka, pero hindi mo pinapaligayan sa Panginoon. You continue to live in sin, okay lang, may ginagamit na namang iba. Pero alam niyo po, mga kapatid, the actual plan of the Lord is this. Every believer is a minister. Bawat mananampalataya po, isang ministro. Hindi ko po sinasabing kagaya namin na licensed minister. Pag sinabi po namin nag-minister, naglilingkod. What is my part in the kingdom of God? Kung ikaw ay taga-upo lang at matagal ka na naglilingkod sa Diyos, do not be satisfied with that situation because you have been called for a purpose. Huwag na lang tayo maging pasaway. Na? Huwag naman pupunto ang hangin sa ulo natin dahil ang galing natin. Hindi po mga kapatid. Still, as we give our talents for the Lord, we are giving those things for the glory of His name. Hallelujah. Tayo po ay nag-iipon ng mga yaman doon sa kalangitan. The use of our treasure, the use of our time, the use of our talent, our lives. For where your treasure is, there your heart will be also. Palakpakan po natin. Hallelujah! Hallelujah! Next po mga kapatid, the third, laboring but not persuaded in the principle of sowing and reaping. Maaari tayo ay nagpapagalak, nagpapakapagod, pero hindi po natin lubusang tinatanggap, hindi po tayo lubusang nahihikayat sa prinsipyo ng paghahasik at pagtatanim. Meron pong tatlong importanteng prinsipyo sa tinatawag na sowing and reaping. Ano po yan? You will always reap what you sow. Ang tangi mo lang maaani ay yung iyong inihasik. Diba kung meron sabi sa Biblia, diba ang nagtanim pero ikaw ang mag-aani. Ito ang prinsipyo yun. Ito ay patungkol mismo sa ating responsibilidad sa harapan ng ating Panginoon. Lagi kang mag-aani doon lamang sa iyong inihasik. Now, kapag ikaw ay nagtanim ng mangga, huwag kang makaka-expect na ubas ang lalabas dyan. Amen? Kapag ikaw ay, sabihin natin,
prinsipyo ng gayong klase ng pag-asik. Kung sa kabanalan, hindi ka nag-aasik tapos ikaw ay nagtataka bakit ako hindi nagiging halimbawa, bakit kaya ako hindi nilalapitan? Bakit kaya ako ay lumalayo ang tao sa akin? At mga kapatid, parang check your life. Sapagkat kung ikaw ay nagiging isang mabuting halimbawa dahil nakikita sa iyo ang kabanalan at katuwiran, ipaaan yan sa iyo ng Panginoon. Kung ano ang iyong itinanim, yun lang ang iyong aanihin. Ang dami kong pangako ng Diyos. Kung ang mga bagay na yun ay ating susundin, ang pupunong gantimpala ay ating matatamo sa ating buhay. Amen? Upang maging makabuluhan ng ating paggawa. Lord, gusto ko pagpalain ako in this area. Then, sow in that area. Amen. Kahit na minsan, di ba, minsan di naman natin talento. Yung ibig sabihin, hindi inherent sa atin. Yung iba kasi para bang, naku, lumabas ng napakaganda na ng boses. Kaya ako naku, pakaliwa at pakanan. No? Pero, Lord, gusto ko, desire yun ang puso niya. Now, hindi naman talaga kaliwa-kaliwa ang boses niya. Pero, through training, at ibinibigay niya sa Panginoon, aba, isang araw ba? Diba? Pag may nakakita isang araw na hindi mo naman dati nakakasama, at halimbawa kaibigan mo dati na naibigan mo sa church, aba, naawit pala yun. Parang kala ko noong kami magkaklase. Hindi. Bakit po? You sow in that area. Now, kung hindi ka man mag-excel, mayroon ka pa rin maaani dahil nagpursige ka, nagbigay ka ng effort. Amen. Kaya po mga kapatid, ito ang isa-isip natin. The next one, the second action is that you always reap more than you sow. Magandang bagay. Mas marami ang iyong naani kaysa doon sa mismong itinanim mo. Ano po ibig sabihin? Halimbawa, nagtanim ka lang naman sa butihan, yung pumatak doon sa butil ng mais, isa lang, ano? Pero kapag ito ay lumago, ilang mais ang lalabas dito at ilang mga butil sa bawat mais. Di po ba sa isang stalk, minsan ba dalawa o